part mo ni Rina. Tila isang malakas na tibok ng puso ang nararamdaman ko habang nakatayo sa gilid ng entablado. Graduation day ngayon at ang mga kaklase ko'y naglalakad o isa-isa upang tanggapin ang kanilang diploma. Sa gitna ng mga halakhakan at palakpakan, naroon si JM, nakangiti habang inaabot ang kanyang diploma. Hindi ko mapigilang mapangiti na rin, pero sa loob-loob ko'y may kumikirot. Matagal ko nang iniingatan ang isang lihim, isang damdamin na hindi ko magawang ipahayag. Matagal na kaming magkaibigan ni JM. Sa bawat tawanan, sa bawat kwento, palaging nandoon siya. Pero sa kabila ng aming pagkakaibigan, may isang bagay na hindi niya alam. Mahal ko siya. Isang simpleng pangungusap na tila kay hirap ipahayag. Sa bawat pagkakataon na akala ko'y kaya ko na, palaging may pumipigil sa akin. Ang takot na baka hindi niya maramdaman ang pareho. Kaya ngayong graduation, nagdesisyon ako. Ito na ang huling pagkakataon ko. Hindi ko na kayang ipagpatuloy ang pagkukunwari. Habang nag-e-ensayo para sa seremonya, naisip ko ang isang simpleng paraan para maipahayag ang damdamin ko. Isusulat ko sa graduation shirt niya ang mga salitang "Mahal kita." Umaasa ako na mababasa niya ito, na mararamdaman niya ang sinisigaw ng puso ko. Sa tuwing naiisip ko ang plano ko, may kaba sa dibdib ko. Maaari bang maging sapat ang ilang simpleng salita upang maipahayag ang matagal na kong nararamdaman? Paano kung hindi niya mabasa? Paano kung hindi niya ito pansinin? Pero sa kabila ng lahat ng pagdududa, nagpatuloy ako. Hindi ko na kayang magpigil. Ito na ang pagkakataon ko. Nang matapos ang seremonya, naglakad kami ni JM papunta sa gymnasium kung saan gaganapin ang munting salo-salo para sa mga graduates. Naglalakad kami, nagkukwentuhan, at tila walang ibang bagay na mahalaga sa mga oras na iyon. Sa kabila ng ngiti sa aking labi, ang puso ko'y kumakabog. Ito na ang oras para sa aking lihim na mensahe. Habang abala si JME sa pakikipag-usap sa mga kaklase, lumapit ako sa kanya. Nagkunwari akong may bagay na ipapakita sa kanya. Sa likod ng kanyang graduation shirt, sinulat ko ang mga salitang iyon. Mahal kita. Tila bumagal ang oras habang ginagawa ko iyon. At sa bawat letra, nararamdaman ko ang bawat pintig ng aking puso. Nang matapos ko, isang ngiti ang lumabas sa labi ko. Nagawa ko na. Pero sa kabila ng saya, may kaba pa rin sa aking dibdib. Magugustuhan kaya niya? Mapapansin kaya niya? Kami nagpatuloy sa pakikipag-usap at ang oras ay tila lumilipad. Sa bawat tawanan, sa bawat kwento, palaging nandoon siya. Pero ang isip ko'y palaging bumabalik sa mensahe sa kanyang likod. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, may nangyari na hindi ko inaasahan. Habang abala siya sa pakikipag-usap, isang malaking tumpok ng pagkain ang tumalsik sa kanyang likod. Direkta sa mensaheng isinulat ko. Agad niyang pinunasan ito. Ngunit sa kabila ng kanyang pagpunas, ang mensahe tila naglaho na. Sa loob-loob ko, parang may bumagsak na mundo. Hindi niya ito nabasa. Tila gumuho ang lahat ng pag-asa ko. Paano na ngayon? Ano ang gagawin ko? Sa bawat segundo, ang pag-asa ko'y unti-unting naglaho. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang nangyari. Pero isa lang ang sigurado ko. Hindi pa rin niya alam ang nararamdaman ko. Makalipas ang ilang taon, sa kabila ng mga alaala ng high school at ang graduation day na hindi ko makakalimutan, patuloy pa rin akong umaasa na balang araw ay magkakaroon ng pagkakataon na malaman ni JM ang nararamdaman ko. Ang shirt na sinulatan ko ng "Mahal kita" ay nanatiling isang simbolo ng aking lihim na pag-ibig. Ang shirt na iyon, na hindi niya nabasa, ay tila naging isang bahagi ng aking puso na hindi ko pa rin mabitawan. Tuwing gabi, bago matulog, binabalikan ko ang mga araw na kasama si JM. Ang mga ngiti at tawanan namin sa classroom,
Mga pagkakataong magkatabi kami sa cafeteria at ang mga simpleng sulyap na nagpapakilig sa akin. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin maipaliwanag kung bakit hindi ko nagawang ipakita sa kanya ang tunay kong nararamdaman. Siguro'y takot akong masira ang pagkakaibigan namin o baka naman natatakot akong hindi niya ako magustuhan pabalik. Isang araw, habang naglilibot ako sa isang lumang bookstore, napansin ko ang isang lumang magazine na may pabalat na tila pamilyar. Hindi ko alam kung ano ang nagtulak sa akin para kunin iyon. Pagbukas ko, nagulat ako nang makita ang isang lumang litrato ng aming graduation. Isa itong artikulo tungkol sa batch namin na may mga litrato ng iba't ibang kaganapan. At doon, sa isang pahina, nakita ko ang larawan ni JM na suot ang graduation shirt niya. Ang shirt na yon. Ang shirt na sinulatan ko. Bigla akong kinabahan. Nagkaroon ako ng kakaibang pakiramdam na tila may dapat akong malaman. Sinubukan kong alalahanin kung may pagkakataon ba na kahit paano'y nakita niya ang isinulat ko. Pero wala talaga. Sa gitna ng pag-iisip, napansin ko ang isang maliit na piraso ng papel na nakasiksik sa likod ng magazine. Dahan-dahan ko itong binuksan at halos hindi ako makapaniwala sa nabasa ko. Mahal kita rin, Arvin, nakasulat sa papel at may maliit na pusong iginuhit sa tabi ng mensahe. Tumigil ang mundo ko. Paano nangyari ito? Sino ang sumulat nito? Pumunta ako sa counter ng bookstore at tinanong ang cashier kung sino ang nag-ari ng magazine na yon. Hindi rin niya alam, pero sinabi niyang matagal na raw itong naroon at tila hindi napapansin ng mga bumibili. Lumabas ako ng bookstore na nanginginig ang mga kamay. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Nagdesisyon akong kontakin si JM kahit matagal na kaming hindi nagkikita. Nag-text ako at nagtanong kung pwede kaming magkita. Agad siyang sumagot ng oo na parang hindi siya nagdalawang isip. Sa araw ng pagkikita namin, sobrang kaba ko. Hindi ko alam kung paano sisimulan ng pag-uusap. Nagkita kami sa isang maliit na kafe sa sulok ng lungsod. Nang makita ko siya, bumalik lahat ng alaala. Ang mga mata niyang palaging may kislap, ang ngiting hindi ko malimutan. Ang tagal na rin, Arvin, sabi niya habang umiinom ng kape. Oo nga, JM. May gusto sana akong itanong sa'yo. Sagot ko, habang hinahanap ang tamang pagkakataon para sabihin ang tungkol sa natagpuan kong mensahe. Habang nagkukwentuhan kami, naramdaman kong bumalik ang dating pakiramdam. Pero ngayon ay may halong misteryo at pag-asa. Sa wakas, nagdesisyon akong ipakita sa kanya ang piraso ng papel. May nahanap akong ito, sabi ko habang inilalabas ang papel mula sa bulsa ko. Ikaw ba ang sumulat nito? Tumingin siya sa papel at kitang-kita ko ang gulat sa kanyang mukha. Hindi ko alam ang tungkol dyan, Arvin. Hindi ako ang sumulat niyan. Napansin ko ang pag-aalala sa mga mata niya at biglang bumalik ang kaba ko. Kung hindi siya ang sumulat, sino kaya? At bakit naroon ang mensahe sa magazine na may litrato ng graduation shirt niya? Nauwi ang usapan sa mga alaala ng high school at kahit hindi niya nabasa ang isinulat ko sa shirt niya, parang may hindi maipaliwanag na koneksyon pa rin na nag-uugnay sa amin. Habang nag-uusap kami, unti-unti kong nararamdaman na kahit hindi namin alam ang sagot sa misteryo, may isang bagay na mas mahalaga ang bumabalik, ang pagkakaibigan namin na hindi kailanman nawala. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, alam kong may dapat pa kaming tuklasin. Ang mensaheng iyon na hindi namin alam kung saan nanggaling ay tila may mas malalim na kahulugan. At habang papalapit na ang huling gabi ng pagkikita namin, nagpasya akong hanapin ang sagot sa likod ng misteryong ito. Ang lihim na mensahe na tila nakalaan para sa aming dalawa. Sa araw ng aming pagtatapos, naramdaman ko ang kakaibang halo ng kaba at pananabik.
Ito na ang araw na matagal ko nang pinakahihintay. Ang araw kung saan sana ay mababasa na ni JM ang mensahe kong matagal nang nakatago sa kanyang graduation shirt. Ngunit sa kabila ng aking mga plano, hindi ko pa rin maiwasang mag-alala. Paano kung hindi niya ito makita? Paano kung hindi niya maintindihan ang nais kong iparating? Habang nakaupo ako sa gitna ng mga estudyanteng nagsasaya sa kanilang tagumpay, hindi maalis sa isip ko ang mga salitang isinulat ko sa likod ng kanyang puting shirt. Mahal kita. Madalas, naglalaro sa isip ko kung paano niya ito tatanggapin. Ngunit sa ngayon, ang tanging magagawa ko ay umasa. Nagsimula na ang seremonya. Habang isa-isa kaming tinawag sa entablado upang tanggapin ang aming diploma. Nakita ko si JM na nakaupo sa unahan. Tila ba may sariling liwanag ang kanyang presensya. Ang kanyang ngiti ay sapat na upang pakalmahin ang nag-uumapaw kong damdamin. Ngunit sa likod ng ngiting iyon ay ang takot na baka hindi ko na siya muling makita pagkatapos ng araw na ito. Matapos ang seremonya, nagsimula ang tradisyon ng pagsusulatan sa mga graduation shirts. Halos lahat ay nagkakasiyahan, nagsusulatan ng kung ano-anong mensahe. Naramdaman ko ang pagkabog ng aking dibdib nang lumapit si JM sa akin. Arvin, pirmahan mo rin shirt ko, sabi niya, sabay abot ng pentel pen. Habang sinusulatan ko ang likod ng kanyang shirt, damang-dama ko ang bigat ng bawat titik na isinusulat ko. Ito na ang pagkakataon ko. Lihim kong idinagdag ang mahal kita sa sulok, umaasang ito'y kanyang makikita. Salamat Arvin, sabi ni JM nang matapos ako. Pwede ring ako sa shirt mo? Tumango lang ako, pilit na itinatago ang kaba. Habang sinusulatan niya ang shirt ko, hindi ko mapigilan ang sariling ngumiti. Ito na ang huli naming pagkikita bilang mga mag-aaral. Hindi ko alam kung sa susunod ay magkikita pa kami o kung saan kami dadalhin ng kapalaran. Ngunit sa oras na iyon, sapat na ang kanyang presensya upang punan ang mga tanong sa aking isipan. Matapos ang maingay na selebrasyon, unti-unti nang nagsiuwian ang mga tao. Ngunit heto ako, nangingibabaw ang kaba sa puso ko. Naghintay ako ng tamang pagkakataon upang makausap si JM ng masinsinan. Ngunit sa dami ng tao, tila mailap ang pagkakataon. Hanggang sa makita ko siyang naglalakad palayo, dala-dala ang kanyang mga gamit. Sinubukan kong habulin siya, ngunit napigilan ako ng mga kaibigan. Arvin, picture tayo, sabi nila. Kaya't napilitan akong huminto. Pagkatapos ng ilang minuto, nagawa kong makawala sa grupo at nagmadaling hanapin si JM. Sa bawat hakbang, dama ko ang kalampag ng puso ko, ngunit tila pinaglaruan ako ng tadhana. Sa pagdating ko sa parking lot, nakita ko siyang papasok na sa isang kotse, kasama ang kanyang pamilya. Nagtama ang aming mga mata, at sa sandaling iyon, tila ba may mensaheng hindi ko mabasa sa kanyang mga mata. Hindi ko alam kung paano ko siya tatawagin. Ang tanging nagawa ko ay ang itaas ang aking kamay, umaasang makakakuha ng kanyang pansin. Ngumiti siya at kumaway, ngunit bago pa man ako makalapit, umalis na ang kanilang kotse. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng parking lot, hawak ang aking mga pangarap at pag-asang sanay nabasa niya ang mensahe ko. Ngunit sa kabila ng lahat, may kakaibang katiwasayan akong naramdaman. Alam kong ginawa ko ang lahat ng makakaya ko. Kung hindi niya ito nabasa, siguro'y hindi pa ito ang tamang panahon. Ngunit kung sakaling makita niya ito balang araw, umaasa akong sapat na ang mga salitang iyon upang ipabatid ang damdamin ko. Pagkalipas ng ilang buwan, habang abala ako sa pag-aaral sa kolehiyo, nakatanggap ako ng mensahe mula sa isang di kilalang numero. Arvin, nakita ko na, sabi nito. Ngunit bakit ngayon mo lang sinabi? Hindi ko alam kung paano tutugon.
Ngunit sa kabila ng aking pag-aalinlangan, alam kong ito ang simula ng bagong kabanata. Ang mensahe ng pag-ibig ay hindi palaging nasasabi sa tamang oras, ngunit may sarili itong paraan upang maipaabot sa tamang tao. At sa puntong iyon, hindi ko na inisip kung ano pa ang maaaring mangyari. Ang mahalaga ay nabasa niya ito. Sa wakas, ang graduation day ang pinakahihintay naming lahat. Isang araw ng pagdiriwang, ng pagtatapos at ng mga paalam. Sa loob ng 4 na taon, nalikha ang libu-libong alaala sa bawat kanto ng campus, sa bawat silid-aralan, at sa bawat tawanan. Ngunit para sa akin, ang araw na ito ay may mas malalim na kahulugan. Ito ang araw na magtatapos ang lahat ng pagkakataon ko kay JM. Maaga pa lang, ang saya na ng mga tao sa gymnasium. Ang ingay ng mga tawanan, ang tila walang katapusang kwentuhan, at ang palitan ng mga graduation shirts para sa dedikasyon. Halos lahat ng kaklase ko ay nagsusulat ng kung ano-ano sa likod ng mga shirt ng iba. Mga simpleng, "Congrats, Bes," or "Good luck sa future." Pero ako, may ibang balak. Hawak ko ang marker sa kanan kong kamay habang pinapanood si JM. Nakaupo siya sa harap, tumatawa kasama ang mga kaibigan niya. Ang graduation shirt niya ay halos puno na ng mensahe. Pero may isang bahagi sa bandang likod na walang nakasulat. Parang sinadya ng tadhana para sa akin. "Arvin, sulat ka na rin dito." Tawag ni JM habang inaabot ang marker niya sa akin. Napangisi siya, at ang simpleng ngiti na iyon ang nagpabilis ng tibok ng puso ko. "Sige, ako na bahala," sagot ko. Pilit na pinapanatili ang kalmadong tono ng boses ko. Pero sa loob, parang may bagyo. Hindi ko alam kung tama ba ang gagawin ko. Alam kong hindi ko na siya makikita ulit pagkatapos nito. Ang graduation ang magiging huling araw na nasa iisang mundo kami. Kaya naisip kong ito ang tamang pagkakataon. Habang nakatalikod siya, dahan-dahan kong isinulat ang mga salitang matagal ko nang gustong sabihin, takay sa mahal kita, JM. Simple lang ang pagkakasulat ko, pero bawat letra ay punong-puno ng damdamin. Agad kong naramdaman ang bigat ng ginawa ko. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon niya o kung may mababago pa sa amin. Pero sigurado ako sa isang bagay. Wala na akong pagsisisihan. Pagkatapos kong maglagay ng mensahe, tinapik ko siya sa balikat. "Tapos na," sabi ko. Kaswal na ngumiti habang tumingin siya sa akin. "Thanks, bro," sambit niya, sabay balik sa pakikipag-usap sa iba. Hindi man niya nabasa ang isinulat ko, alam kong may parte ng puso ko ang naiparating. Matapos ang seremonya, nagkaroon ng pagkakataon para magkuhaan ng litrato. Ang gymnasium ay puno ng mga nagtatawanan, nagsisigawan, at nagkukumustahan. Ang graduation shirt ni JM ay punong-puno na ng mga mensahe. Alam kong hindi niya pa nababasa ang isinulat ko sa likod, kaya bawat segundo ay nagiging mas mabigat ang pakiramdam ko. "Arvin, dito tayo sa group picture," tawag ni JM. Tumayo ako sa tabi niya, pilit na pinanatili ang ngiti sa mukha ko habang nasa isip ko pa rin ang nakasulat sa shirt niya. Pagkatapos ng litrato, bigla siyang tumingin sa akin. "Bro, salamat ah. Alam mo, ang saya ko na naging kaibigan kita sa loob ng 4 na taon. Hindi ko makakalimutan to." Tumango lang ako, hindi makapagsalita. Ang dami kong gustong sabihin, pero natatakot akong masira ang huling sandali naming dalawa. Habang papalapit na ang pagtatapos ng araw, napansin kong unti-unting nagkakalat ang mga tao. Ang gymnasium ay nagiging mas tahimik. Mas konti na ang mga tao. Si JM ay nakaupo sa gilid. Hawak ang graduation shirt niya habang nagbabasa ng mga mensaheng isinulat ng iba. Hindi ko alam kung lalapit ako o hahayaan ko na lang siya. Pero bago pa ako makapagdesisyon, tumayo siya at lumapit sa akin, hawak ang shirt niya. "Arvin, nakita ko na yung sinulat mo,"
Sabi niya, ngumiti. Pero may kakaibang tono sa boses niya. Halos hindi na ako makahinga. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin niya. Ang utak ko ay parang nag-freeze at ang mga palad ko ay biglang namasa sa kaba. Alam mo bro, simula niya. Pero bago pa niya maituloy, nag-ring ang phone niya. Tumalikod siya saglit para sagutin ang tawag. Yeah, pupunta na ako. Sabi niya sa kausap, sabay lingon ulit sa akin. Sorry Arvin, kailangan ko nang umalis. Pero, salamat ah. Sobrang na-appreciate ko. Tumango lang ako. Hindi ko alam kung nabasa niya talaga ang mensahe o kung nagpapanggap lang siya. Walang paliwanag, walang closure. Iniwan niya ako ng ganun lang. Dala ang graduation shirt na may nakasulat na mahal kita sa likod. Bago tuluyang magdilim ang paligid, naglakad ako papunta sa bench kung saan siya kanina nakaupo. Sa ilalim nito, may naiwan siyang maliit na papel. Pinulot ko iyon at nang buksan ko, may nakasulat. Kapak Simox, alam ko. At tila biglang tumigil ang mundo ko. Alam niya, nabasa niya. Ngunit bakit ganun ang reaksyon niya? Ano ang ibig sabihin ng mensahe sa papel? Hindi ko alam kung ito ba'y kumpirmasyon, paalam, o simpleng pagkilala sa nararamdaman ko. Sa puntong iyon, natapos ang araw at ang lahat ng tanong ko ay nanatiling walang sagot. Ang araw ng pagtatapos ay dumating na. Sa loob ng 4 na taon, ito na ang pinakahihintay naming lahat. Ang araw na ito ay puno ng kasiyahan at kasabikan. Ngunit para sa akin, may halong kaba at lungkot. Ito ang araw na maaring maging simula o katapusan ng aking pag-asa. Habang naglalakad ako patungo sa aming auditorium, ramdam ko ang bawat tibok ng aking puso. Bitbit ko ang graduation shirt ni JM. Ang loob ko'y nag-aalab sa kaba. Sa wakas, malalaman ko na kung anong kapalaran ang naghihintay sa akin matapos kong isulat ang mga salitang mahal kita sa likod ng kanyang t-shirt. Nang makarating ako sa auditorium, nakita ko si JM na nakatayo kasama ang kanyang mga kaibigan. Masigla at puno ng saya ang kanyang ngiti. Parang lahat ng problema sa mundo ay hindi makakaya ng mangiting yon. Ngunit para sa akin, isa itong paalala na baka may ibang nagpapasaya sa kanya at hindi ako iyon. Habang abala ang lahat sa paghahanda, sinikap kong makahanap ng perpektong pagkakataon para makalapit sa kanya at maibigay ang t-shirt. Sa dami ng estudyanteng naroon, mahirap makahanap ng tamang oras. Ngunit nang magsimula, nang magsidatingan ang aming mga magulang at mga guro, naisip kong baka ito na ang tamang pagkakataon. Naglakad ako patungo sa kanya dala ang t-shirt. JM, tawag ko. Pilit na pinapanatiling kalmado ang boses ko. Lumingon siya sa akin at saglit kaming nagkatitigan. Oh, Arvin. Uy, salamat sa lahat ha. Grabe, hindi ko makakalimutan ang mga kalokohan natin. Sabi niya habang tumatawa. Ang kanyang tawa ay parang musika sa aking pandinig. Ngunit may halo rin itong sakit. Siyempre, hindi rin kita makakalimutan. Sagot ko, pilit na itinatago ang aking kaba. Ah, ito nga pala yung shirt mo. Naiwan mo sa kantin nung isang araw. Salamat, buti na lang naalala mo. Sagot niya habang tinatanggap ang t-shirt. Inabot ko ito sa kanya at nagbuntong hininga ako. Huling pagkakataon ko na ito. Ngunit bago ko pa man masabi ang mga tunay kong nararamdaman, biglang nagsimula ang programa. Oy, mukhang magsisimula na. Tara, doon na tayo. Yaya niya sa akin. Wala akong nagawa kundi sumunod. Naupo kami sa aming mga pwesto, sa gitna ng ingay ng mga tao at pagkakagulo ng mga magulang na proud sa kanilang mga anak. Habang tumatagal ang programa, mas lalo akong kinakabahan. Napapaisip ako kung kailan niya kaya makikita ang sulat ko o kung makikita niya nga ba. Habang abala ako sa pag-iisip, hindi ko na namalayan ang oras. Isa-isa nang tinatawag ang mga estudyante
para tanggapin ang kanilang mga diploma. Nang marinig ko ang pangalan ko, tumayo ako at lumakad patungo sa entablado. Ang lahat ng ito ay parang panaginip. Ngunit sa kabila ng lahat ng saya, may bahagi sa akin na parang may kulang. Parang may hinahanap na hindi ko mahanap. Pagkatapos ng seremonya, nagkaroon kami ng pagkakataong magtipon-tipon kasama ang mga kaibigan at guro. Nagkaroon ng picture-taking, iyakan, at tawanan. Ngunit si JM ang laman ng isip ko. Gusto ko na siyang kausapin. Gusto kong malaman kung nakita na niya ang sinulat ko. Ngunit tila abala siya sa pakikipag-usap sa iba naming kaklase. Sa huli, nagdesisyon akong umuwi na. Habang naglalakad ako pa uwi, dama ko ang bigat sa aking dibdib. Tila ba ang bawat hakbang ay isang paalala ng mga bagay na hindi ko nasabi. Ngunit bago ako tuluyang makalayo, narinig ko ang isang pamilyar na boses mula sa likuran. "Arvin, sandali lang." Si JM. Lumingon ako at nakita ko siyang nakangiti. Ngunit sa ilalim ng ngiting iyon, parang may gusto siyang sabihin. "Pwede ba kitang makausap sandali?" Tanong niya. Tumango ako. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Naglakad kaming dalawa patungo sa isang tahimik na sulok ng campus. Tahimik kaming nakatayo, sabay na nag-iisip ng mga bagay na hindi masabi-sabi. "Alam mo, Arvin, may gusto sana akong itanong sa'yo," biglang sabi ni JM. Tumango ako. Hinihintay ang kanyang mga susunod na salita. Yung sa shirt ko, may napansin akong kakaiba. Parang may nakasulat sa likod. Hindi ko lang mabasa ng maayos. Alam mo ba kung ano yon? Bigla kong naramdaman ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Ito na ba ang hinihintay kong pagkakataon? Ngunit bago ko pa man masagot si JM, isang tawag mula sa kanyang telepono ang nagputol sa aming pag-uusap. Napansin ko ang pagbabago sa kanyang mukha habang sinasagot niya ito. Tumalikod siya sa akin sandali at nang matapos ang tawag, nakita ko ang pag-aalala sa kanyang mga mata. "Pasensya na, Arvin. Kailangan ko nang umalis. Saka na lang nating ituloy ang usapan," sabi niya bago tumakbo palayo. Naiwan akong nag-iisa, puno ng pag-aalala at panghihinayang. Sa likod ng aking isip, isang tanong ang paulit-ulit na bumabalik. Ano ang laman ng tawag na yon na nagparamdam ng takot sa kanya? At kailan kaya namin maitutuloy ang aming naudlot na pag-uusap? Hindi ko akalain na ganito pala kahirap ang huling araw ng high school. Parang ang bigat-bigat ng hangin sa paligid. Pero wala akong masabi. Bakit ba ang dami kong gustong ipahayag? Pero lagi na lang natatapos ang mga araw ng tahimik. Nasa gym kami para sa graduation rehearsal. Ang dami ng tao, ang ingay, pero nakakabingi pa rin ang katahimikan sa loob ko. Magkahalo ang saya at lungkot ng mga mukha ng batchmates namin. Nakangiti si JM habang nakikipagbiruan sa mga kaibigan niya. Ang ganda niyang tingnan. Parang ang gaan ng mundo sa kanya. Samantalang ako, heto, pinipilit na huwag masyadong magpakita ng emosyon. Ayokong halata nila na may kung ano sa dibdib ko na hindi ko magawang sabihin ng harapan. Tapos na ang rehearsal at sinabihan kami ng advisor namin na pwede na kaming magpalitan ng graduation shirts. Alam mo na, yon, yung uso, magsusulatan ng dedikasyon sa likod ng shirts ng isa't isa. Tumayo si JM sa harap ko, hawak ang marker na itim. "Arvin, sulatan mo to," sabi niya, sabay abot ng graduation shirt niya. Ngumiti siya ng bahagya, casual lang. Pero para sa akin, parang bumagal ang oras. Nakatingin lang ako sa kanya at ang puso ko parang nanlulumok sa kaba. Ang dami kong gustong isulat, pero alam kong hindi ko kayang sabihin lahat. "Mabilis na lang ah, marami pang magsusulat dito," dagdag niya, bago tumalikod at nakipag-usap sa ibang kaibigan. Napansin ko na halos puno na ang shirt niya ng mga dedikasyon, kung ano-ano lang. "Congrats bro."
Good luck sa college. Mag-iingat ka. Pero ako, iba ang nasa isip ko. Hindi ko kayang maglagay ng generic na mensahe. Kailangan kong ilabas yung matagal ko nang itinatago. Ito na ang huling pagkakataon. Ang marker na hawak ko, parang ang bigat-bigat. Nilapat ko ang dulo nito sa tela ng shirt niya sa may bandang tagiliran na wala pang sulat. Mabilis ang tibok ng puso ko habang nagsimula akong magsulat. Simple lang ang mensahe ko, pero alam kong sapat para ilahad ang nararamdaman ko. Mahal kita. 3 salita lang. Walang paligoy-ligoy. Walang paliwanag. Diretso. Alam kong hindi niya ito makikita sa ngayon. Masyado ng maraming sulat sa shirt niya. Pero okay na sa akin. Hindi ko naman ginusto na harapan siyang magpakita ng reaksyon. Ang mahalaga, nasabi ko na. Kahit sa ganitong paraan lang. Kahit sa tahimik na paraan. Ilang sandali lang ang lumipas, kinuha na niya ulit ang shirt niya. Thanks bro, sabi niya, sabay ngiti. Tumango lang ako. Kunwari ay chill. Pero ang totoo, parang gusto kong tumakbo palayo. Gusto kong magtago, maglaho. Hindi ko alam kung tama ba ang ginawa ko o kung dapat ko bang bawiin. Umikot ang buong araw sa pagpapalitan ng shirts at pag-uusap ng mga plano para sa college. Napansin kong halos hindi na ako nakikipag-usap sa iba. Si JM naman, parang wala lang. Natural lang siya, gaya ng dati. Pero bawat oras na nakikita ko siyang hawak ang shirt na sinulatan ko, parang may kung anong bumubulong sa isip ko. Malalaman niya rin. Malalaman niya rin. Kinagabihan, dumating ang graduation ceremony. Iba ang pakiramdam ng nakaupo sa gitna ng mga classmates. Suot ang toga. Ang daming speech. Ang daming tawanan. Pero parang ang bagal ng oras. Ang huling sandali ng high school. Pero ang utak ko, nasa isang bagay lang. Ang shirt na sinulatan ko. Iniisip ko kung napansin na ba niya. Iniisip ko kung may pagkakataon ba siyang basahin ang sulat ko bago pa matapos ang gabing ito. Pagkatapos ng awarding, nagsimula na ang picture taking. Si JM, abala sa pagkuha ng group photos kasama ang mga kaibigan niya. Ako naman, nasa gilid lang, nakamasid. Sa lahat ng tao, siya lang ang hinahanap ng mga mata ko. Sa lahat ng ingay, siya lang ang gusto kong marinig. Bigla, lumapit siya sa akin, hawak ang cellphone niya. Arvin, picture tayo, sabi niya. Sobrang casual, parang wala lang. Hinila niya ako sa tabi niya at ngumiti kami sa camera. Hindi ko alam kung paano ko nagawang ngumiti. Pero alam ko na yung moment na yon, hinding-hindi ko makakalimutan. Pagkatapos ng picture, tumingin siya sa akin. Seryoso ang mukha. Ang dami mong sulat sa shirt ko kanina. Sabi niya. Medyo natawa siya. Pero may kung anong tensyon sa tono niya na hindi ko maintindihan. Nabasa mo na ba lahat? Tanong ko. Pilit na pinapanatiling kalmado ang boses ko. Tumango siya. Oo. Pero may isang sulat na medyo kakaiba. Tumigil siya ng saglit. Tinitigan ako. Ikaw ba yung nagsulat ng mahal kita? Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Gusto kong magsinungaling. Gusto kong magpanggap na hindi ko alam yung tinutukoy niya. Pero sa huli, tumango ako. Dahan-dahan. Hindi siya nagsalita. Nakatitig lang siya sa akin. At sa sandaling yon, parang ang daming tanong sa mga mata niya na hindi niya kayang ilabas. Arvin, nagsimula siyang magsalita pero biglang tumunog ang tawag ng advisor namin. Pinapabalik kami sa stage para sa huling group photo. Naputol ang usapan namin. Tumalikod siya at sumama sa ibang classmates. Pero hindi niya na ako tinawag para sumunod. Naiwan ako sa gilid habang unti-unting nararamdaman na baka ito na ang huling pagkakataon naming magkausap. Habang nakatingin ako sa kanya mula sa malayo, bigla siyang tumigil. Tumingin siya sa likod, diretso sa direksyon ko. Ngumiti siya.
Pero iba ang ngiti niya ngayon. Parang may alam siya na hindi ko pa natutuklasan. At bago pa ako makapag-react, bumalik siya sa grupo. Graduation. Isang araw na puno ng saya, ngiti, at mga yakap. Ngunit para sa akin, ito rin ang araw na magtatapos ang isang kabanata ng pag-asang hindi ko lubos na maipahayag. Nasa loob ako ng aming auditorium at ang init ng silid ay tila sumasalamin sa init ng damdaming matagal ko ng kinikimkim para kay JM. Si JM. Ang taong naging inspirasyon ko sa maraming bagay. Sa kabila ng ingay ng mga nagsasaya at pamilya ng mga magtatapos, naroon siya sa gitna ng aming batch. Ang liwanag sa mata ng lahat, lalo na sa akin. Minsan nang naging kaibigan ko si JM, ngunit hindi ko kailanman nagawa ang isang hakbang na magdadala sana sa amin sa mas malalim na usapan. Ang takot at hiya ang naging hadlang ko. Habang nakatayo kami sa pila para sa seremonya, napansin ko ang shirt ni JM. Isang puting graduation shirt na puno ng pirma at mensahe mula sa mga kaibigan. Napansin ko ang isang parte na walang sulat sa gawing likuran, malapit sa kanyang balikat. Ito na marahil ang pagkakataon ko. Kinuha ko ang marker mula sa bulsa ng aking toga at dahan-dahang lumapit sa kanya. Pwede bang magsulat? Tanong ko. At ngumiti siya, inaabot ang marker sa akin. Tumango siya at nagpatuloy sa pakikipag-usap sa iba naming kaklase. Habang hawak ang marker, kinabahan ako. Di ko alam kung magagawa ko ba ito. Hanggang sa napagtanto kong ito na marahil ang huling pagkakataon, ang huling araw ng high school. Sumulat ako ng mahal kita sa bahaging iyon ng kanyang shirt na umaasang kahit paano'y mamababasa niya ito pagkatapos ng lahat. Pagkasulat ko, nilingon ko siya at ngumiti. Salamat Arvin, sabi ni JM at bumalik sa pakikipag-usap sa iba. Sa kabila ng saya at pagkakagulo, nanatili akong tahimik. Alam kong hindi niya nabasa ang isinulat ko. Ngunit may parte sa akin na umaasang mapansin niya ito sa tamang oras. Sa paglipas ng seremonya, naging masaya at puno ng emosyon ang bawat sandali. Maraming pagkakataon na nagkasalubong ang aming mga mata. May mga pagkakataon ding nag-usap kami, ngunit pangkaraniwang usapan lamang ang namagitan sa amin. Hindi ko na muling nabuksan ang paksa tungkol sa isinulat ko sa kanyang shirt. Matapos ang seremonya, nagkaroon ng salo-salo ang aming batch. Lahat ay abala sa pagkuha ng litrato, pagpapalitan ng mga paborito, at hindi makakalimutang alaala. Habang naglalakad ako sa gilid ng venue, nakita ko si JM na tila may hinahanap. Hindi ko alam kung ano yon, ngunit may parte sa akin ang umaasang sanay mapansin niya ang isinulat ko. Sa isang sulok ng venue, nakita ko ang isa sa mga kaibigan ni JM na si Carla. Lumapit siya sa akin at may iniabot na papel. Arvin, nakita ko to kanina. Mukhang para sa'yo, sabi niya. Nagtataka man, kinuha ko ang papel mula sa kanya. Pagkabukas ko, nakita ko ang mensahe. May gusto rin akong sabihin sa iyo. Sana makausap kita bago matapos ang araw na ito. JM. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit tila may pag-asa sa kabila ng kaba. Habang dahan-dahang lumilipas ang oras, hindi ko maalis sa isipan ko ang mensahe ni JM. Ano ang gusto niyang sabihin? Lahat ng pagtatapos ay may kalakip na bagong simula. At marahil ito na ang simula ng bagong kabanata para sa amin. Lumapit ako sa isang sulok kung saan nagkukumpulan ang aming mga kaklase. Nandoon si JM, nakangiti at nakikipag-usap sa iba. Nang makita niya ako, ngumiti siya at tumango. Arvin, pwede ba kitang makausap sandali? Tanong niya. Tumango ako at sumunod sa kanya sa isang tahimik na bahagi ng venue. Ano yon? Tanong ko, pilit na pinipigil ang kaba sa aking dibdib. Bago siya makasagot, narinig namin ang tawag ng kanyang mga magulang. JM, kailangan na nating umalis.
Sigaw ng kanyang ina mula sa malayo. Nagkatinginan kaming dalawa at tila nagkaroon ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Ano nga ulit yung gusto mong sabihin? Tanong ko. Umaasang may oras pa kami. Pero sa halip na sagutin ako, ngumiti siya. Pasensya na, Arvin. Mukhang kailangan ko na talagang umalis. At bago pa ako makapag-react, yumakap siya sa akin ng mahigpit na tila may ibig sabihin ang yakap na yon. Habang naglalakad siya palayo, naisip ko ang mensahe sa kanyang shirt na hindi pa rin niya nababasa. Ngunit nang lingunin ko siya, nakita ko ang kanyang likuran. At doon, sa halip na mahal kita, nakita ko ang ibang mensahe. Paalam, JM. Natulala ako. Hindi iyon ang isinulat ko. Sino ang nagpalit ng mensahe? Bakit paalam? Sa likod ng saya ng pagtatapos, isang misteryo ang bumalot sa akin. Sa kabila ng lahat ng plano, tila ibang kwento ang isinulat ng pagkakataon para sa amin. Pagkatapos ng graduation, habang ang lahat ay abala sa pagkuha ng litrato at pakikipag-usap sa kani-kanilang pamilya, napatigil ako sa gilid ng entablado at huminga ng malalim. Hindi ko maalis sa isip ko ang ginawa ko kay JM. Sinulat ko sa likod ng kanyang graduation shirt ang mga salitang matagal ko nang gustong sabihin. Mahal kita. Alam kong mali ang aking ginawa. Ngunit sa kabila ng takot na baka malaman niya, may bahaging umaasa na sana'y mabasa niya ito. Sa gitna ng kasayahan, nakita ko si JM na nakatayo sa tabi ng kanyang mga kaibigan. Nakangiti at tila walang kamalay-malay sa nakasulat sa kanyang likuran. Hindi ko maiwasan ang mangarap na sana'y mapansin niya ito. Ngunit sa kasulok-sulukan ng isip ko, alam kong malabong mangyari iyon. Sa dami ng mga tao at sa ingay ng selebrasyon, paano niya matutuklasan ang lihim na mensahe ko? Habang minamasdan ko siya, biglang lumapit sa akin si Karen, isa sa mga kaibigan ko, at tinapik ang aking balikat. Arvin, okay ka lang ba? Parang ang lalim ng iniisip mo. Tanong niya. Na para bang nababasa ang aking isip. Ngumiti ako, kahit medyo pilit. Oo, okay lang ako. Medyo na-overwhelm lang sa lahat ng nangyayari. Sagot ko, iniwasang pag-usapan ang tunay kong iniisip. Hindi ko pa handa na ipaalam kahit kanino ang aking ginawa. Alam mo, may narinig akong usapan tungkol sa isang surprise party para sa ating batch mamaya. Mukhang exciting, di ba? Dagdag ni Karen na tila sinusubukang baguhin ang mood. Ngumiti ako, pero hindi ko pa rin maiwasang bumalik ang tingin ko kay JM. Oo, siguro. Mukhang masaya ngayon, sagot ko. Pero ang isip ko ay nasa ibang bagay. Makalipas ang ilang minuto, nagpaalam si Karen upang makisalamuha sa iba pa naming mga kaibigan. Naiwan akong mag-isa at sa kabila ng kasiyahan sa paligid, pakiramdam ko'y may puwang sa aking dibdib na hindi mapunan. Tila ba may kulang, isang bagay na hindi ko mawari. Biglang tumunog ang aking cellphone. Isang mensahe mula kay JM ang lumitaw sa screen. Hey Arvin, nakita kita kanina. Pwede ba kitang makausap saglit? Nanlaki ang mga mata ko. Bakit kaya? Alam kaya niya. Pinili kong huwag isipin ang pinakamasamang senaryo. Baka naman simpleng usapan lang ito. Naglakad ako papunta sa kanya, kinakabahan at hindi alam ang dapat gawin. Pagdating ko sa lugar kung saan kami nagkita, nakita ko si JM na nakaupo sa isang bench, malapit sa isang puno. Lumapit ako at umupo sa tabi niya, pilit na pinapakalma ang aking sarili. Arvin, salamat sa pagpunta, bungad ni JM, na tila nag-aalangan sa sasabihin. May gusto lang akong itanong sa'yo. Tumango ako, bagaman ang puso ko ay kumakabog sa kaba. Oo, ano yon? Sagot ko, sinusubukang maging kalmado. Kanina habang naglalakad ako, naramdaman kong may nakasulat sa likod ng shirt ko. Simula niya. At doon ko na naramdaman na bumilis ang tibok ng puso ko. Sinubukan kong basahin,
pero hindi ko maintindihan. Pakiramdam ko'y bumagsak ang mundo ko. Akala ko'y hindi niya mapapansin. Pero heto na, alam na niya. Paano ko ipapaliwanag ito? Hindi ko nga alam kung paano ako nagsimula. Ah, ganun ba? Sagot ko. Pilit na pinapanatiling normal ang boses ko. Hindi ko alam kung sino ang gumawa niyan, JM. Tumingin siya sa akin at sa titig niyang iyon, parang alam niya na may lihim akong itinatago. Arvin, alam mo, hindi ko alam kung ano talaga ang nakasulat. Pero may pakiramdam ako na mahalaga iyon, sabi niya. Na tila nag-aabang sa aking reaksyon. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong sabihin. Alam kong ito na ang pagkakataon kong ipagtapat ang lahat. Pero parang may pumipigil sa akin. Ang takot na baka hindi niya ako matanggap. Na baka masira ang pagkakaibigan namin. Naging tahimik kami. At sa katahimikan iyon, naramdaman ko ang bigat ng aking desisyon. Hindi ko alam kung tama ba na ipagtapat ko na ang lahat. Pero ang puso ko'y tila nagsusumamo. JM, simula ko. Pero bago ko pa man masabi ang susunod na mga salita, biglang tumunog ang cellphone niya. Isa itong tawag mula sa kanyang ina. At agad niyang sinagot. Okay ma, papunta na ako, sabi niya sa tawag, bago ibinaba ang cellphone. Arvin, sorry, kailangan ko nang umalis. Pero sana, kung ano man ang nakasulat sa shirt ko, sana sabihin mo na lang sa akin sa susunod. Ah? Tumayo siya at lumakad palayo, ngunit bago siya tuluyang makaalis, lumingon siya at ngumiti. Alam mo, kahit ano pa man yon, salamat. Habang pinapanood ko siyang lumayo, napagtanto ko na hindi pa ito ang tamang panahon. Pero sa huling nangiti niya, naramdaman ko na may pag-asa pa. Siguro sa susunod, hindi na ako matatakot. Ngunit sa likod ng aking isip, may isang katanungan na bumabagabag. Ano kaya ang mangyayari kung malaman niya? At paano kung may ibang makaalam bago pa siya? Noong araw ng aming pagtatapos sa high school, puno ng saya at halahak ang buong silid. Ang bawat sulok ng auditorium ay puno ng mga magulang, guro at kaibigan na handang ipagdiwang ang aming tagumpay. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may naglalarong kaba sa aking dibdib. Ito na ang huling pagkakataon ko para ipahayag kay JM ang aking nararamdaman, kahit sa isang tahimik at lihim na paraan. Habang abala ang lahat sa pagpipicture at pagkukuwentuhan, tahimik akong pumuslit palapit kay JM. Suot niya ang kanyang puting graduation shirt na may mga nakasulat na mensahe mula sa aming mga kaklase. Isa ito sa mga kinasanayan naming gawin sa tuwing may pagtatapos, ang magsulat ng mga pagbati at mensahe sa likod ng aming mga damit. Ito rin ang naisip kong pagkakataon para iparating sa kanya ang aking matagal ng lihim. Palihim akong humawak ng pentel pen at nagsimula akong magsulat sa isang sulok ng kanyang shirt. Mahal kita, ang simpleng mensahe ko. Hindi ko na idinagdag pa ang aking pangalan. Sapat na para sa akin na malaman niyang may nagmamahal sa kanya ng palihim. Sa isip ko, kung sakaling mabasa niya ito, sana'y maramdaman niya ang sinseridad ng aking damdamin. Ngunit matapos kong maisulat ito, may kung anong bigat ang bumalot sa aking puso. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon niya kung sakaling malaman niya. Baka tawanan lang niya ako o kaya'y hindi niya ito seryosohin. Ngunit sa kabila ng mga alinlangan, nakaramdam ako ng kaunting ginhawa. Sa wakas, kahit papaano'y naiparating ko na ang aking lihim na damdamin. Habang binibigkas ang aming pangalan para sa pagtanggap ng diploma, tila bumagal ang oras. Nakatingin ako kay JM, hinahangaan ang kanyang simple, ngunit kaakit-akit ng ngiti. Hindi ko maiwasang isipin kung ano ang mangyayari pagkatapos ng araw na ito. Magkikita pa ba kami? Magkakaroon ba ng pagkakataon na maging magkaibigan kami o higit pa roon? Ang mga tanong na ito'y patuloy na naglalaro sa aking isipan. Matapos ang seremonya,
Nagkaroon ng maikli, ngunit makabagbag damdaming pagtitipon ang aming klase. Habang nagkukwentuhan ang lahat, bigla kong narinig ang boses ni JM. "Uy, may nagsulat sa shirt ko, pero hindi ko mabasa." Sabi niya, habang pilit na iniikot ang ulo para tingnan ang likuran ng kanyang shirt. Kinabahan ako at agad na nagkunwaring abala sa pakikipag-usap sa ibang kaklase. "Mukhang importante ito." Dagdag pa niya, habang pilit na iniaabot ang kanyang kamay sa likod para mabasa ang sulat. Ang kaba sa aking dibdib ay tila isang tambol na bumibilis ang pagtibok. Hindi ko alam kung dapat ba akong lumapit at sabihin na ako ang may gawa niyon o magpatuloy sa pagtatago ng aking damdamin. Ngunit sa isang iglap, narinig ko ang tawag ng isa pa naming kaklase, si Carla. "JM, halika dito. Magpipicture tayo." Agad na nagpunta si JM sa grupo ni Carla at nakisali sa kanilang tawanan at pikturan. Sa pagkakataong iyon, tila unti-unting naglaho ang aking kaba. Habang nag-iisa sa isang sulok, iniisip ko kung tama ba ang ginawa kong desisyon. Hindi ko man nakita ang reaksyon ni JM sa mensahe ko. Ngunit ang mahalagay na iparating ko ito sa kanya. Ngunit paano kung hindi niya talaga ito mabasa? Paano kung habang buhay nang manatiling lihim ang aking damdamin? Nang matapos ang lahat ng kasiyahan, nagpaalam na ang mga tao at nagsimula ng mag-uwian. Huling sulyap ko kay JM ay habang papalayo siya. Bitbit ang kanyang toga at ang shirt na may nakasulat na "Mahal kita." Isang liham na baka hindi na kailanman niya mabasa. Ngunit habang pauwi na ako, may biglang nag-pop na notification sa aking telepono. Isang mensahe mula sa hindi ko kilalang numero. "Alam ko kung sino ka. Salamat sa mensahe." Napahinto ako sa paglakad. Sino ito at paano niya nalaman? Sa kabila ng kaba at gulat, hindi ko maiwasang mapasaya. May nakakaalam. Ngunit sino? Ang araw ng graduation ang pinakahihintay ng lahat. Pero para sa akin, ito ang araw na pinakakinatatakutan ko. Matapos ang lahat ng taon ng pagtatago ng nararamdaman, naisip kong ito na ang huling pagkakataon ko. Kung hindi pa ngayon, kailan pa? Sa wakas, nagdesisyon akong ipahayag ang damdamin ko kay JM. Hindi sa harap niya, hindi sa harap ng lahat, kundi sa isang paraan na alam kong hindi niya agad mapapansin. Ang init ng araw ng Marso ay tila sumasalamin sa bigat ng nararamdaman ko. Nasa ilalim kami ng malaking tolda sa gymnasium, nakaupo sa mahabang hilera ng mga upuan para sa mga magtatapos. Nakasuot kami ng puting polo na may nakatatak na pangalan ng batch namin. Ang polo na iyon ang naging sagot sa matagal ko nang iniisip. Ang plano ko. Sa likod ng graduation shirt ni JM, sa bandang balikat, sinulat ko ang mga salitang matagal ko nang kinimkim sa puso ko. Gamit ang permanent marker na nasa bulsa ko, maingat kong isinulat ang mga salitang sa tidayani na masama amamasyab. Mahal kita. Arvin. Sa Pita Manosnong. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko. Siguro, ang ideya ng hindi niya ito mababasa agad ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob. Sa dami ng tao, sa gulo ng programa, sino ba ang mag-aakalang may sinulat ako sa likod niya? "Arvin, tara na't magpicture tayo." Tawag ni JM. Tumayo siya mula sa upuan sa tabi ko. Ang likod ng shirt niya ay sumalubong sa paningin ko. At doon ko muling nakita ang mga salitang isinulat ko. Bawat letra ay tila humihiyaw ng damdamin na matagal nang kinikimkim. Pero ngumiti ako. Pilit kong kinalimutan ang kabang bumabalot sa dibdib ko. Tumayo ako at sumunod sa kanya. Nagpicture kami kasama ang iba naming kaibigan. Para sa lahat, ang mga ngiti ko ay masaya. Pero para sa akin, ito ang ngiting puno ng lungkot. Alam kong pagkatapos ng araw na ito, marahil hindi ko na siya makikita tulad ng dati. College na kasi ang susunod at magkaiba kami ng universidad na papasukan. Arvin, ang tahimik mo ah.
Puna ni JM habang naglalakad kami papunta sa kantin para bumili ng tubig. Okay ka lang ba? Ah, oo. Medyo pagod lang siguro, sagot ko, sabay iwas ng tingin. Hindi ko kayang tumingin diretso sa mga mata niya. Para bang alam niyang may tinatago ako, pero hindi niya masabi kung ano. Pagod? Wala ka namang ginawa kundi umupo kanina. Biro niya sabay tawa. Tumawa rin ako, pero sa loob-loob ko, gusto kong sabihin sa kanya ang lahat. Gusto kong sabihin na mahal ko siya, na matagal ko na siyang gusto, na siya ang dahilan kung bakit ang graduation na ito ay parehong masaya at masakit para sa akin. Pagbalik namin sa gym, nag-announce na ang MC na magsisimula na ang huling bahagi ng programa, ang pagbibigay ng diplomas. Isa-isa kaming tinawag at habang papalapit ang pangalan ni JM sa listahan, ang tibok ng puso ko ay parang martilyong nagbabayo. JM Sebastian, tawag ng MC. Tumayo siya, ngumiti, at naglakad papunta sa stage. Ang mga mata ko ay nakatuon sa kanya, hindi sa diploma, hindi sa stage, kundi sa shirt niya. Sa likod ng shirt niya kung saan naroon ang mga salitang isinulat ko. Habang nagpapalakpakan ng lahat, naglakad siya pabalik sa upuan. Tumabi siya ulit sa akin. Hindi niya alam na ang shirt na suot niya ay nagtatago ng lihim na hindi ko kayang sabihin ng harapan. Matapos ang seremonya, nagkanya-kanya na ang lahat. Ang iba ay nagpa-picture. Ang iba naman ay nagpaalam na. Si JM, tulad ng inaasahan, ay napapalibutan ng mga kaibigan. Puno ng tawanan, kwentuhan at yakapan. Tumayo ako sa gilid. Pinapanood siya habang unti-unting lumalayo. Arvin, hindi ka pa ba uuwi? Tanong ni Clara, isa naming kaibigan. Maya-maya na, sagot ko. Gusto kong sulitin ang huling sandali. Gusto kong makita siya hanggang sa huling pagkakataon. Kahit pa hindi niya alam na may iniwan akong mensahe para sa kanya. Sa wakas, nakita ko siyang tumalikod at naglakad papalayo. Ang graduation shirt na may nakasulat na, "Mahal kita, Arvin," ay unti-unting naglaho sa paningin ko. Hindi ko alam kung mababasa niya ang mensahe. Hindi ko alam kung makikita niya ito. Pero siguro, sapat na ang ginawa ko. Sapat na ang malaman ko na kahit papaano, may paraan akong naipahayag ang nararamdaman ko. Papalabas na ako ng gym nang bigla kong marinig ang tawag niya. Arvin, sandali lang. Lumingon ako at nakita ko si JM na tumatakbo pabalik. Ang shirt niya ay hawak-hawak niya at sa mukha niya ay may halong pagtataka at ngiti. Arvin, ano to? Tanong niya. Sabay pakita sa likod ng shirt niya. Tumigil ang mundo ko. Nabasa niya. Nabasa niya ang mga salitang akala ko ay mananatiling lihim. Hindi ko alam ang isasagot ko. Ang mga salitang mahal kita ay parang pumipigil sa akin na magsalita. Tumitig ako sa kanya, hinihintay ang susunod niyang sasabihin. Pero bago pa man ako makapag-react, ngumiti siya at sinabing, Arvin, may sasabihin din ako sa'yo. At doon natapos ang sandali. Tumigil ang paghinga ko at sa huling pagkakataon, naramdaman kong ang graduation ay hindi lang pagtatapos ng pag-aaral, kundi simula ng isang bagay na matagal ko nang hinihintay. Ano kaya ang sasabihin niya? Graduation Day. Ang araw na pinakahihintay ng lahat. Ang araw na pinapangarap ng bawat estudyante. Ngunit para sa akin, ito ang araw na matagal ko nang kinatatakutan. Hindi dahil sa aalis na kami sa eskwelahan, kundi dahil ito ang araw na magpapaalam ako kay JM. Hindi lang bilang kaklase, kundi bilang isang taong matagal ko nang minahal ng tahimik. Nakatingin ako sa salamin, suot ang polo shirt na pinalantsa ni Mama kagabi. Ngunit kahit gaano ako kagarbo sa panlabas, pakiramdam ko ay magulo ang loob ko. Sa bawat paghinga, nararamdaman ko ang bigat ng desisyon kong isulat ang nararamdaman ko sa graduation shirt niya. Walang sulatan ng yearbook ang batch namin dahil sa kakulangan ng budget.
Kaya ang graduation shirt ang naging sagisag ng mga alaala. Dito isinusulat ng lahat ang kanilang huling paalam, ang kanilang mga masasayang sandali at ang kanilang mga pasasalamat. Pero ako ang maglalagay ng lihim na mensahe. Isang mensaheng alam kong maaaring magbago ng lahat o maaaring manatiling walang saysay dahil malamang hindi niya ito mababasa. Habang nasa gymnasium kami para sa seremonya, hindi ko maiwasang mapansin kung gaano siya kaaliwalas. Si JM, ang crush ko mula grade 10. Ang taong alam kong hindi ko maaabot, pero palaging naging inspirasyon ko. Suot niya ang graduation shirt namin, puti at may logo ng eskwelahan sa kaliwang bahagi. Parang sinadya ng mundo na magmukha siyang perpekto ngayong araw. Arvin, ikaw na ang sumulat sa shirt ko. Bigla niyang sinabi, sabay abot ng marker. Hindi ko alam kung pinaplano ba ng tadhana na mas pahigpitin ang buhol sa dibdib ko. Tumawa siya ng bahagya. At sa sandaling yon, gusto kong i-freeze ang oras para manatili siyang ganyan. Masaya? Walang problema? Nakangiti. Sure, sagot ko. Pilit na itinatago ang kaba. Kinuha ko ang marker at tinutok ang dulo sa likod ng shirt niya. Ang iba naming kaklase ay abala sa pagsulat ng kani-kanilang mga mensahe. Pero ako lang ang tila nasa ibang mundo habang tinitingnan ang blangkong espasyo sa likod niya. Napakaliit ng espasyo, pero sapat na para sa 2 salita. Mahal kita. Sinulat ko ito ng dahan-dahan, parang bawat letra ay may sariling kwento. Hindi ko siya tinawag para ipakita ito. Hindi ko sinigaw ang pangalan niya para ipaalam. Walang ibang nakakita. Sa likod lang ng shirt niya, tahimik na nakaukit ang damdamin ko. At alam kong hindi niya ito mababasa. Hindi naman uso sa amin ang pagche-check ng mga isinulat sa likod ng shirt pagkatapos ng araw na ito. Malamang itatambak lang niya ang shirt sa drawer. O baka ipamigay pa sa mga kamag-anak. Kaya sa isip ko, okay lang. Kahit hindi niya malaman, kahit hindi niya mabasa, sapat na sa akin na naroon ang mensahe. Sapat na sa akin na kahit papaano, na iparating ko ang nararamdaman ko sa paraang hindi niya kailanman malaman. Pagkatapos ng seremonya, nagkukumpulan ng lahat para sa huling yakap, huling tawanan, huling pagkakataong magsama-sama bilang isang batch. Nasa gilid lang ako, obserbador na tila isang estranghero sa sariling kwento. Nakita ko si JM na tumatawa kasama ang tropa niya. Ang mga kaibigan niyang palaging nariyan para sa kanya. Hindi ko siya nilapitan. Sapat na ang ginawa ko kanina. Paalis na ako ng gymnasium nang biglang may tumapik sa balikat ko. Uy Arvin, si JM yon. Napatigil ako, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa gulat. Hindi ko inaasahang kakausapin pa niya ako pagkatapos ng lahat. JM, congrats ulit. Pilit kong ang gumiti. Pero alam kong halata sa boses ko ang pag-aalinlangan. Congrats din sa'yo. Sagot niya, sabay abot ng kamay para makipagkamay. Tinanggap ko naman, at sa sandaling iyon, naramdaman ko ang koneksyon na hindi ko maipaliwanag. Ang init ng palad niya, ang bigat ng tingin niya. Parang may sinasabi siya na hindi ko mabasa. Salamat sa mensahe. Bigla niyang sabi. Natigilan ako. Parang tumigil ang mundo sa paligid ko. Ano ang ibig niyang sabihin? Hindi ko maintindihan. Anong mensahe? Tanong ko. Pilit na itinatago ang kaba sa boses ko. Tumawa siya, pero may kakaibang tono. Sa shirt ko. Binasa ko agad kanina. Ang dami palang nagsulat, pero yung sinulat mo, kakaiba. Halos hindi ako makahinga. Hindi ko alam kung paano magre-react. Hindi ko alam kung ano ang isasagot. Ganun ba? Pilit kong sinabi, pero ramdam kong nanginginig ang kamay ko. Anong sinulat ko ulit? Napakunot noo siya, pero ngumiti. Mahal kita? At sa sandaling iyon, parang bumagsak ang buong mundo ko. Alam kong hindi niya ito sinasabi
bilang tugon sa nararamdaman ko. Alam kong binanggit lang niya ito dahil iyon ang literal na isinulat ko. Pero ang mas nakakapagtaka ay ang sumunod niyang sinabi. Alam mo, Arvin, biglang nagseryoso ang tono niya. May gusto rin akong sabihin sa'yo. Matagal ko nang iniisip kung kailan ko ito sasabihin. Pero sa tingin ko, ngayon na ang tamang panahon. Napatingin ako sa kanya, hindi makapagsalita. May sasabihin siya? Ano? Hindi ako makagalaw. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Pero bago pa siya makapagsimula, tinawag na siya ng mga kaibigan niya. JM, tara na. Picture tayo. Sigaw nila. Wait lang, pupunta na ako. Sagot niya. Pero tumingin siya ulit sa akin. Next time na lang siguro, Arvin. At iniwan niya akong nakatayo roon, nag-iisip kung ano ang sasabihin niya. Ano ang ibig niyang sabihin? Ano ang ibig niyang iparating? At bakit parang may bahagi sa akin na umaasa na ang sasabihin niya ay parehong mensaheng isinulat ko sa shirt niya?